FBMX. Bakit nga ba tinawag na FBMX? Ang FBMX ay eskwelahan, Francisco Benitez Memorial School. Saan matatagpuan? Dito lang yan sa Paksanghan, Laguna. Ito si Francis Benitez ay isang taglay na Pilipino na edukator ng ituruturing sa mga ama ng edukasyon sa Pilipinas. Official daw ito na napalitang itong pangalan kaya ginawang Paksanghan Elementary School. Nung patungo pa dito si Francisco Benitez Memorial School na naaprubahan ito na binago noong Hunyo 2, 1954. Noong pumano na si Francisco Benitez ay ininais ng mga taga-Paksanghan na pamahalaan ay tawag nilang na pangalang Francisco Benitez para sa mga kanyang mga alaala. Pinanganak siya noong June 4, 1887 ay isang kabansagan at nakilala itong lugar na to kung tawagin ay Little Baguio. Sa sobrang tirik at napakataas dahil nga sa itsura, sariwang hangin at naglalakihan ng mga puno. Itinanong dito ang mga naunang guro at mag-aaral o opisyal bayan bilang bahagi ng pagpapaganda ng kapaligiran. Ito ay naka-landscaping noong itinayo ang mga gabaldon na building. Ang eskwelahan nito ay building na gabaldon kung tawagin ay tinayo noong panahon pa ng mga Amerikano sa pagitan ng 1907 at 1915. Dito na rin ako nag-aral, 1986 to 87 year. Halaga pa ng lugaw yun ay piso lamang sa tasa na maliit, nasa plastic. At talaga naman ay napakasarap. Ito talaga makakalibutan, yung grade 5 ako, lagi dyan ako umihi. Meron dyan malaking puno sa kanan. Yan na may CR dyan sa loob. Talaga naman napakapanghi. Alam niyo ba mga katrip, ito yung gustong-gusto ko pag lilipat kami dito. Pag oras na project na Home Economic HE na si Ma'am Mimiano, mga taga-Paksanghan dyan, siguro, kilala niyo naman siguro yun, di ba? Napon ako nga ay parang mistulan na napabayaan na. Hinapangan na rin ng mga ugat ng mga mulawin ang mga pader. Habang pinagmamasan ko to na ako mag-isa naisip-isip kong buksan ito kahit na walang handle itong pintuan at itry ko na buksan. Pero ayaw talaga kaya lumipat ako dito sa bandang malapit sa bintana at inispat ko nga may buka na nakaawang at inislide ko talagang may nakasagabal na nakalak pa rin. Bakit nga ba tumutulog to tuwing bago mag 6:30 ng umaga at bago mag alas 7? Noong 1956, nilagay ito sa paaralan para mga agaw pansin sa mga mamayanan. Kung tawagan ito ay musical siren. Dinisay dito ng mga hapon ng araw, gabaldon. Hanggang ngayon ay ginagamit pa rin. Kung tawagan ito ay itinayo ito ng pagitan ng 1907 to 1915, panahon pa daw ng digmaan. Ginamit daw ng mga sundalong Hapon ang paaralan bilang kanilang mga headquarters during World War II. Ito daw ay hindi pag-aari ng panahon pa ng Hapon. Ito daw ay itinago ng panahon ng Amerikano. Nakakapagtaka rin, talaga naman buo-buo yung building, halos hindi nasira. Hindi man lang binomba. Ang sabi daw dito ay wala daw misyon na pasabugin itong gusaling to at atake ng panahon pa ng Amerikano. Matibay daw itong gabaldon building na materyales sadya na idinisenyo upang tumagal sa mga anumang digmaan o sakuna na darating na panahon. Nung araw ay wala pang semento. Ang ginagamit nila ay adobe at top stone. Ano ba ang top stone? Ito ay karamihan nilalagay sa mga antikong simbahan. Ito ang ginamit nila dahil hindi pa uso ang mga semento. Lime mortar, liabe kung tawagin. Ito ay ginagamit ito na bilang pandikit daw sa mga halip na semento. Ito ay gawa sa dinurog na apog. Lime na hinaluan din ng mga buhangin at tubig. At hanggang ngayon ay tumagamit pa rin tayo ng tubig at saka buhangin. Yung nga lang, ang pagkakaiba, ito ay gumagamit sila ng mga lime mortar na liya. Ito daw ay isang putik or binder
bago pa nauso ang simento. Alam ba ninyo mga katrip? At kakaiba pala itong itong lime mortar. Ito daw ay hinahaluan ng gatas ng kalabaw. Yun ang kanilang mga paniniwala, mga sinaunang istruktura ng manggagawa. Hindi tulad ng mga semento ang lime mortar. Ito ay isa sa mga malambot na breathable na hinahayaan ito na makapaglabas ng moisture or init. Ito ay napaka-flexible daw. Dahil dito ay hindi ito madaling mag-crack. Kahit gumalaw pa ng bahagya ang lupa. Hanggang sa muli, trip lang.